Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is June 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may The World Center sa may Itbidila Costa yan, Bel Air, Makati. At dadalhin po natin sa may Singalong Street, Barangay 727, Malate, Manila. Okay, magbabalik po tayo. Barangay 727, Barangay 733, Malate, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po. Head south on McCarthy Avenue. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talagang habang tayo papunta doon yan sa ating pick-up area. Lata ng sardinas. Sinabi ng dole na maraming bagay na kinonsidera sa pagpapatupad ng wage increase na ito. Kasama na dyan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa nangyaring gulo sa Middle East. Nagkaroon din nila ng konsultasyon kasama ang mga employer bago ito ipatupad. Aminado ang dole na may mga tumutol na employer, lalo na yung mga maliliit na negosyo. Ang mga negosyo may regular na empleyado na hindi hihigit sa 10 ay pwede nila mag-apply ng exemption sa wage hike. Ayon pa kay Tolentino, susunod naman ang aumento sa sahod ng mga nasa probinsya. Panggaling lahat yan. Siguro mauna ang Region 4A, Region 3 Cebu. Pero ayon sa kilusang Mayo 1, hindi pa rin sapat ang napakaliit at hinihingi wage hike na ito. Patuloy nilang ipaglalaban para umabot sa 1,200 pesos ang minimum na sahod para sa lahat ng mga maggagawa. Ganito rin ang sentimiento ng grupong nagkaisa na sinabing insulto ang binigay na aumento kumpara sa matagal nang ipinapanawagan ng mga manggagawang Pilipino. Dinepensahan naman ng Malacanang ang naaprobahang aumento sa sahod. Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawala ng trabaho ang iba natin mga kababayan. Humiling din ng palasyo na huwag nang bahiran ng kulay politika ang anunsyo ng wage hike dahil matagal na nila itong napag-aralan. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Patay ang isang ginang at 3 niyang anak sa Zamboanga del Sur. Suspect sa pagpatay ang umano'y karelasyon ng ginang. Nagpapatrol, Israel Malasa. Kalunos-lunos ang sinapit ng ginang na ito at kanyang 3 anak nang gatnan ng isang barangay kagawad sa Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur, Lunes ng umaga. Unang nakita ang bangkay ng ina sa isang butas na bahagi ng bahay. Sa loob, nakita ang bangkay ng kanyang mga anak na pawang may mga saksak sa katawan. Dali-daling tumawag ng pulis ang kagawad. Nakita dito, tulong. Sabi niya, merong mga basa at bakas ng pananakit ang mga biktima. Posible umanong nagkaroon ng pagtatalo at nanlaban ang mga biktima para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakikitira ang mga biktima sa farm na ito na binabantayan ng barangay kagawad. Araw-araw binibisita ng kagawad ang farm para pakainin ang mga alagang baboy. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, suspect sa pagpatay ang karelasyon ng namatay na ginang. Sabi ng pulis, tutol umano ang mga napatay na anak sa relasyon nila, lalo't may asawa ang babae. Barangay health worker ang ginang, kalaedad 42 taong gulang. Nasa edad 16, 14 at 11 anyos naman ang kanyang mga anak. Pinaglalamayan niyon sa barangay hall ang mga mag-ina. Labis ang hinagwis ng lolo ng mga biktima sa sinapit ng kanyang anyay mga mababait na apo. Hustisya ang hiling niya para sa kanyang mga apo
at sa ina nila. Puspusa na pagtugi sa suspect. Israel Malasa, ABS-CBN News. Tibak sa pwesto ang isang pulis na nakuhanan sa CCTV na nang molestya umano sa isang 8 taong gulang na babae sa Taguig City. Nagpapatrol, Jeff Caparat. Nahagip sa CCTV ang isang nakaubad na pulis na lumabas sa kalye ng isang subdivision sa Taguig City nitong Hunyo 21. Maya-maya, may tinawag siyang isang 8 taong gulang na batang babae. Pagkalapit ng bata sa pulis, agad niya itong kinausap at hinawakan pa ang mukha ng paslit. Hindi dinig sa CCTV ang kanilang pinag-usapan. Pero ayon sa isang concerned citizen, malalaswa umano ang sinabi ng pulis sa bata. Nang makarating sa ina ng biktima ang insidente, nangalap sila ng CCTV videos at iba pang ebidensya. At saka inireklamo sa National Police Commission ng pulis na napag-alam ang isang police corporal. Bilang isang nanay, sobrang halo-halong emotion yung naramdaman ko kasi hindi deserve ng anak ko yun. Hindi ko alam na may isang may mga pulis pa palang gano'n na hindi mo lubos maisip na gagawin yun. Sana mabigyan po ng justice yung nangyari po sa bata. Ayon kay alias Andrea, may 7 buwan pa lang nilang kapitbahay ang pulis. Ang sabi lang ng anak ko is, ang binulong daw ng pulis sa kanya na alam mo, mas maganda ka pa sa misis ko. Pwede bang pakis? Hindi naman kukonsintihin ng Philippine National Police at NAPOLCOM ang sangkot na pulis at nangakong pananagutin sa kanyang ginawa. Maharap pa nila sa kasong administratibo ang police corporal, kabilang ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Hindi po trabaho ng pulis ang mga manyak ng 8 years old. Ang dapat pong tungkulin ng pulis ay pangalagaan ng safety at welfare ng lahat ng tao, ang publiko, lalo-lalo na ating kabataan. Makakasang po. Sa Germany, kung saan umabot sa record na 41.7 degrees Celsius ang natala, bumaba na sa 25 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura. Pero sa Turkiye, naglaro pa sa 37 hanggang 40 degrees Celsius ang init. Ang ilan piniling magpalamig sa mga mapunong lugar imbes na sa mga open air na parke. Wala rin inaasahang pag-ulan sa Turkiye hanggang Huwebes habang umiiral ang mainit at tuyong kondisyon doon. Ayon sa World Meteorological Organization, bumibilis ang pag-init ng panahon sa Europa kumpara sa ibang kontinente. Nagbabala naman ang mga eksperto na nagiging pangkaraniwan na ang heat wave tuwing summer dahil sa climate change. Atin ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya. At susunod, estudyante sinaksak ng amain sa Bulacan. At mas marami pang tatak Coco Martin na aksyon at killing moments ikinakasa sa Singapore. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:18 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Zero Ten Capsule. Maluwag ang paghinga, walang problema. Basta laguti, Plemex. Magbabalik ang kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities. All the go! Dahil sa happy lifestyle at tulong ng Artresit. Para sa mga active adults, may Artresit. Ang Artresit ay underrated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise para makatulong ang Artresit. Let's go!
tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rika Lasso. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 2030 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Handa na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Samantala, sa paglilitis na lang decisional kung bubuksan o hindi ang kahon mula sa BIR na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Nagpapasunod, Victoria Tulan. 6 na araw bago ang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang session hall ng Senado kung saan gagawin ang paglilitis. Nakaayos na ang upuan ng senator judges, prosecution team at defense team. Nakapwesto na rin ang witness stand. Pinuntahan din ni Gatchalian ang mga committee room para sa prosecution, defense at media. Sabi ni Gatchalian, papayagan ng prosekusyon at depensang bisitahin ngayong linggo ang mga lugar na inilaan sa kanila. Papayagan ng publiko na manood ng impeachment trial dito sa session hall. Pero dahil maliit ang espasyo, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, lilimitahan sa 150 ang maaaring pumasok. Kailangan nilang magrehistro sa visitor management system at ito ay first come, first served. Ipinatutupad pa rin ang heightened security sa Senado, bagaman bahagya itong nilugan para makapasok ang mga bisita. Inilakas naman ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order na magsisilbing blueprint ng paglilitis. Nakasaad dito ang mga napagkasunduan noong pre-trial conference gaya ng listahan ng mga testigo, pinagkarang ebidensya, petsa ng paglilitis at iba pa. Inumpos dito ang inilistang testigo ng prosekusyon, 45 naman ang testigo ng defense team, at 17 ang common witnesses na magkabilang panig. Hindi pinangalanan ang ibang testigo para umunod sa kanilang kaligtasan. Alas 2 hapon ang paglilitis mula Lunes hanggang Miyerkules. Walang trial sa July 27, ang araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Pagkatapos ng SONA, tuwing alas 3 naman ng hapon ang trial mula Martes hanggang Huwebes. 62 araw ng paglilitis ang hiniling ng prosekusyon para maipresenta ang kanilang mga testigo at ebidensya. 30 naman ang hiniling ng depensa. Binigyan ng 3 araw ang prosekusyon at depensa o hanggang July 2 para magkomento sa pre-trial order. May mga dagdag lang po kami nga clarifications or meron po kami further requests, no, ay babanggitin po ng prosecution panel. Ayon kay Gatchalian, hindi na magkakaroon ng pre-trial conference para sa kahon ng BIR na naglalaman ng tax records ng Vice at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. BIR box will be left Continue straight at closed intersection. Then, in 50 meters, turn left. prosecution pag-i-release yung data. Gate ni Ridon, posibleng buksan ang BIR box sa open session at hindi sa executive session gaya ng gusto umano ng defense team. Turn left onto Hindi naman ang Maestro. tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa na kumpirma din kung nais nga nilang magkaroon ng executive session para sa BIR box. Hindi rin nagkomento si Poa tungkol sa pre-trial order. Victoria Tulan, ABS-CBN News. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, unang ilalatag ng prosekusyon ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Susundan ito ng pagtalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Narito ang pag-iimay
tungkol sa Pangulo. Imagine myself cutting his hand. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Imagination mo, sinasakal mo na yung tao. Ganyan na yung thread. This is over. Tapos na. Ito ang una sa 4 na tatalakaying articles of impeachment ng prosecution sa paglilitis sa Senado. In 1950s, private destination. Contentious article, at least with respect to the facts. No? So, inaasahan namin mas mabilis ang pagpresenta ng ebidensya dyan. No? If all of us watch those footages where those subject utterances were made. No? Kasama sa listahan ng mga testigo ng prosecution para sa naturang You can article stop ang somewhere ilang here. opisyal Okay. ng agent ng National Bureau of Okay, sir. Investigation Okay, na salamat. ginagawa ng Philippine National Police Firearms Okay, Okay, sir. Pinanukala ring reserve witness ng prosecution ang kaanak na isang biktima ng pagbabanta at isang psychiatrist. Itinanggi na mismo ni Duterte na nagbanta siyang ipapapatay ang Pangulo. I did not make an assassination threat to the president. In 40 Sila lang meters, nagsasabi turn yan. left, Sila then make a nagsasabi left. may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Did not say that. Sa tugong isinabite sa Senate Impeachment Court, iginiit ng kampo ng PC na wala siyang nilabag sa saligang batas o high crimes na nagawa. Wala rin anilang patunay na pumotrata si Duterte Hirap ng na napatay ang ganito, Pangulo, mga First seatbelt. Lady at dating House Speaker. Dagdag pa ng depensa. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa ulit po. Ang mga pahayag Ingat po at God bless. Paalam po muna pa sa metro po. sa impeachment trial, ang Article 1 na nag-aakusa ng maling paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito. Ayon sa articles of impeachment, 11 araw lang ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Pero sabi ng nagpakilalang dating Batman ng Mananangkite na si Abel Madriaga, This is wrong. Because I personally disposed the money in less than 24 hours. Sa clear 18 hours po siguro. Ipinasasauli ng Commission on Audit ang higit 73 million pesos na ginamit ng OVP sa confidential expenses noong 2022 dahil kulang umano sa dokumentasyon at hindi umano maibubuhay na confidential in nature ang bulto ng pinagkagastusan. Naglabas din ng COA ng Notice of Disallowance sa 375 million pesos na confidential expenses ng OVP sa unang 3 quarter ng 2023 dahil nakitaan umano ng paglabag sa guidelines para sa paggamit ng natural posto. Ipinreport naman ng NBI sa pagdinig sa Kamara ang pagkakahawig ng forma at estilo ng firma sa ilang acknowledgement receipts para sa kinukwestisyong confidential funds. Dagdag pa ng Philippine Statistics Authority, walang birth record ang isang Mary Grace Piatos at ilan pang mga nakatanggap umano ng confidential funds. Pero diit ng kampo ng BICE, hindi pa pinalang notices of disallowance na inilabas ng COA at wala ring patunay na ginamit ni Duterte ang confidential funds para sa sariling benepisyo. Kaya hindi pareho sa mga ordinaryong transaksyon ng gobyerno ang documentary requirements para sa confidential operations and expenses. The spending of 125 in 11 days in itself is not a crime. When we talk about the confidential funds, the 612, conveniently, they omitted the fact that as far as DepEd is concerned, meron kaming credit notices to on, which means COA cleared the disbursements. Pagdating sa disallowance sa sinasabi nila sa Office of the Vice President, aside from the fact that that is not a final decision of the infamous Mary Grace Piatos, which in itself is not a crime. Diba? Parati nga natin sinasabi, itong mga ganitong use of aliases, they are not abnormal. Trial dates na ipinanukala ng prosekusyon para sa pagpresenta ng mga testigo at ebidensya. Kalahati ang para sa article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. At yung full trial dates naman ang hinihingi ng depensa para
gusto ko. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.